O eto naman sa presidential elections, tingnan ninyo kung sino yung preferential or preference ng mga Pilipino pagdating sa presidente. Anak ng tinapay, maniniwala ka na ang trust rating ni Inday Sara 50%? Ang trust rating ni Pangulong Duterte 63%. Tapos si Inday Sara 29%, 21% si Leni Robredo. Anak ng toklay yan. Alam na natin mga bossing na as early as now, itong mga putang inang survey firms na ito, itong mga hayop na survey firms na ito, as early as now, minamind conditioning na kayo. Talagang gusto ng mga makakaliwa, gusto talaga ng mga makabayan maibalik yung mga dilawan. Kaya makikita mo, pinalalakas nila si Leni Robredo. Wala pa nga nagagawa si Leni Robredo sa probinsya niya eh. Tapos gusto niyo na naman maging presidente ng Pilipinas, yung hinayupak na yan. So at 29% si VP Sara, so 8% lang ang lamang niya kay Leni Robredo. Nagmamadali itong mga survey firms na mga kupal na ito kasi alam nila nanalo si Rodante Marcoleta dyan sa Senado. At si Rodante Marcoleta magpapanukala na bawal na maglabas ng mga survey results habang kampanya. Kaya ngayon pa lang, nagmamadali na mga putaragis. Nagmamadali ng mga hinayupak. Ngayon pa lang kinukondisyon ng mga isip ninyo. Pero dito mo makikita, na kung magkakaroon ng eleksyon bukas ng presidente, putang ina, panalo si Inday Sara. Si Martin Romualdez, 6% lang yung may gusto na maging presidente siya. Puta, baka mga congressman pa yan. Diba? Ang aga-aga nila tayong pinapasakan ng politika. Ang aga-aga nilang pinalulutang to, puta, hindi pa nga umuupo eh. Yung mga nanalo ngayon 2025, puta, naglalabas na sila ng survey na ganito. Kinukondisyon na nila yung utak nyo, mga putang inang mga tanga rin kasi kayo. Gusto nyo para kayong mga lulong na lulong. Putang ina niyan. Hindi nyo iniisip, napakarami ng problema ng bayan natin Pilipinas. Diyos ko po, ayan, yung tawag din yung mga tinuran ni Toby Chanco, puta, importante yun. Walang hiya kayo. O anong ginawa nila? Nagsalita si Toby Chanco sa sobrang inis sa kamera. Anong ginawa ni Toby Chanco? Binisto yung mga bayaran sa kamera. Anong ginawa nila, Bongbong? Dahil sa pagtatanggol niya sa pinsan niya, anong ginawa nila? Puta, kunyari meron silang Rigodon. Hindi ba nakafocus tayo dun sa Rigodon? Pero ang laki-laki ng issue noong binitawan ni Toby Chanco na mga bayaran dyan sa Kongreso na ang pinuno si Romualdez. Putsang ina. Yung media, puta, ni rumble-rumble na naman, tumutok doon sa ang press conference tungkol doon sa mga tinanggal, pinag-resign o nag-resign na ibinalik din naman. Ginagawa nila yon, gumagawa sila ng mga ganyang katarantaduhang ganapan. Para yung totoong issue, malihis. Ano yung issue? Pucha yan. Importante yung mga information na binigay sa atin ni Toby Chanco tungkol sa bayaran. Yung impeachment ni VP Sara, ayaw daw ni Pangulong Marcos. Pinush pa din nila parang ang nangyari pa itong gagong Romualdez, inalok na. Inialok na sa mga congressman yung mga proyekto na putya hindi pa naman dapat yan magiging proyekto kasi i-review pa yan ng presidente. Kasi may veto powers ang president, di ba? So maraming mga projects na gusto ng mga congressman na ma-approvean na dahil syempre di umano ayon sa mga panaginip dyan sila kumikita sa mga proyekto. So ngayon, nape-pressure ang Malacanang dahil nga walang bayag ito si Bongbong. Dahil naialok na nung pinsan niya yung mga proyekto doon sa mga pumirma kay Inday Sara. Pucha yan, wala nang magawa yung presidente kundi ngumanga. Kumbaga, putsang ina na magtitinda siya, pagtingin niya, yung tindahan niya walang laman. O kaya kung may laman man, may mga nakalagay ng mga pangalan.
Alam na kung kanino mapupunta yung produkto, pero putya, wala namang kita. Ipinangako yung mga bagay-bagay para doon sa pirma sa impeachment ni VP Sara. Yaan ang dapat nating tinututukan, mga bossing. Diba, yaan ang ano natin, yaan ang talaga naman mga kahindik-hindik na nangyayari sa bayang Pilipinas na hindi natin dapat inaano yan. Hindi natin dapat yan minamaliit. O tingnan nyo, ano na nangyayari sa Pilipinas? O kailan lang, putsang ina yan. Anong sabi ng United States? Ang sabi ng United States sa ano natin? Sabi ng Amerika, ano daw, mag-ingat ang lahat ng kanilang mga citizen. Naglabas ng travel history ang Amerika na mag-ingat sa Pilipinas. Pucha, imagine, naglabas ang China ng advisory sa mga Chinese mag-ingat sa Pilipinas. Kasi masyado kayong kinakawawa dyan. Ang tingin sa inyo dyan, mga walang kwentang tao. O ngayon, Amerika ang nagsabi, naglabas ng travel advisory sa mga citizens patungkol sa lumalalang krimen sa Pilipinas. Tapos sasabihin nitong punyetang marbil na ito na bumababa ang krimen. Amerika na nga mismo, kaibigan nyo na. Pinapaalalahanan lahat ng mga Amerikano na pupunta sa Pilipinas, mag-ingat kayo dahil lumalala ang krimen sa Pilipinas. Tapos sasabihin ng PNP chief natin, wala. Na bumababa ang krimen. Taga saang planeta ba ito si Marbil? Siguro ito si Marbil sa planetang tanga. Doon nakatira. Ito according dito, ito babasahin ko na lang Terrorists, ito sabi ng Amerika, terrorists and armed groups have carried out kidnappings, bombings, and other attack targeting public areas like tourist sites, markets, and local government facilities in the Philippines. Violent crimes are also common in the Philippines such as robbery, kidnapping, physical assaults. Protests happen in the Philippines and could turn violent or result in traffic jams and road closures with limited capacity of the local government to respond. Puta, ganyan ang tingin ng ibang lahi sa atin. Putang ina, dahil dito sa gunggong na Marcos na to. Ayan ang travel advisory ng Amerika sa Pilipinas. Mag-ingat daw dito. Tas sasabihin ni Marbil, bumaba ang crime. Mga tanga. O kita mo, kinontra siya ni Remulla. Sabi ni SILG Remulla, matino naman kasi ito si Remulla. Putang ina to, ewan ko kung anong pumasok sa kukote nito. Biglang naging satanas Ang bait-bait naman yan. Maayos naman na DILG secretary yan. Mas maayos naman diyamak yan kaysa kay Abalos. Putang ina yan. Nung pinupuri mo na okay, mabait, puta, bigla naging demonyo. Puta, naging nagplano para padala si Pangulong Duterte sa ibang bansa kung di ba naman gago. Kala ko pa naman napakabait. So, binabatikos niya ang PNP. Sabi naman niya sa PNP na ang totoong survey manggagaling yan sa mga Pilipino. Tao ang dapat magsabi kung safe sila, hindi kayo PNP. Sila nagtatalo-talo Anong tunay na kalagayan ng Pilipinas? Walang hiya na yan, massacre sa Cavite. Nakita ninyo flag racing? Flag ceremony, putya yan, nakadilaw silang lahat. Yung bumarel doon sa barangay captain, nakadilaw din. Putangin ng Pilipinas to. Ayan sabi nga flag ceremony massacre sa Cavite. Pagkatapos ng pamamaril, nagbaril sa sarili ang sospek. At idineklarang DOA sa taong gutom, api at sawimpalad na nagmamakaawa at hindi pinakikinggan. Baril na lang ang nagiging sagot. Pucha yan, bigla na nang binaril yung kapitan, tapos namaril pagkatapos binaril sarili. Tayo na ganyan na sa Pilipinas ngayon, tapos sasabihin nito ni Marbil, maayos. Tiyanginan yan. Kaya wag nyo yung yaang reconciliation, yaang mga reshuffling. Puta, wag nyo pagtuunan ng pansin yan.
Oo, wag niyong pagtuunan ng pansin. Ang pagtuunan niyo ng pansin, yung bayang Pilipinas, yung kasarinlan natin, yung hustisya, yung dangal ng ating inang bayan. Yan ang unahin natin. Yung mga istoryang ipinalalabas nila, punyemas na yan, lahat yan diversionary. Diversion yan. Oo, tinagtatakpan nila yung totoong issue. Ano yung totoong issue? Mga magnanakaw silang lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta